So sa oras na ito, inais kong i-share sa inyo ang isang maliit na kaisipan at paksa sa biyaya ng ating Panginoon. At ito'y hanguin natin sa 1 Peter chapter 1, verse 13 up to verse 15. At ito ang ating mababasa sa verse na ito, sa verse 15 in chapter 1 ng 1 Peter. O verse 13 rather, verse 13, starting verse 13. Sabi rito, therefore, prepare your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Praise God. Diyos ang magpala sa mga salitang ating binasa. Sa sandaling ito ay nais kong bigyan natin ng pansin ang isang bahagi rito. Ang verse 15 ay nangusap sa ibang version sa ESV, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Sa ibang version naman, in all manner of your conversation. So, ang ating bibigyan ng pansin ay yung salitang be holy. Ang tayo ay magpakabanal. At minsan po yung itong salitang ito ay kapag hindi ito naintindihan ng ilan ay meron silang ibang pakahulugan sa salitang banal. Pero mamaya ibibigyan natin ng pansin ng bahaging ito. Pero ang mga unang pangungusap sa talatang ito na ating binasa sa 1 Peter chapter 1 verse 13 sa Tagalog ay makikita natin dito, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na kayo'y na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkakahayag ni Hesukristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masamang pita nang kayo'y nasa kawalan ng kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So pinakita rito na ang mga tayo na mga mananampalataya, mga Kristiyano, ay tinuruan ng mga alagad o ng mga apostol na tayo ay mamuhay sa lahat ng paraan o mamuhay tayo na may kabanalan sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. So ibig sabihin, ang ating pagiging Kristiyano ay hindi ito sa loob lamang ng ating ng bahay sambahan at hindi tayo mga Kristiyano na mayroong araw ang ating pagka-Kristiyano, minsan Kristiyano sa araw ng linggo, ngunit pagdating ng Lunes hanggang sa mga ilang mga araw ay hindi Kristiyano at magiging Kristiyano ulit pagdating ng araw ng mga gawain. At di po yun ang pinapakita ni Apostol Pedro sa pangungusap na ito. So pinakita rito na be holy in all your conduct. Sa ibang version ay kung ating titingnan ang bahaging ito sa verse 15 ay pinakita niya, so be sa ASB, holy in all manner of living. So be holy in all your conduct. Sa ibang version naman, you must be holy in every aspect of your life. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Be holy in all aspect of your life. So ibig sabihin, sa loob, sa labas, sa isip, sa salita,
at sa gawa. Ang pagiging banal na ito ay tinuturo ng mga lingkod ng Diyos. Sa isang version ay all manner of conversation, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So ang kinondem ng ating Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang nang siya'y narito sa panahon ng kanyang earthly ministry, ay ang kinondem niya ay ang mga Pharisees at ang mga Sadducees. Dahilan ng mga Pharisees at Sadducees ay sila ay tinawag silang mga hypocrite, mga mapagpaimbabaw, sapagkat ang kanilang pagiging banal ay nasa bahagi ng panlabas, nasa bahagi ng mga bagay na nakikita ng mga tao. At ang sabi ng ating Panginoon, ang katulad nila ay katulad ng isang nicho na pininturahan na kulay puti, malinis sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto at ng mga nabubulok na bangkay. Katulad din sila ng mga pinggan o tasa na nilinis ang labas, ngunit sa loob ay maraming bagay na karumihan. So, dito nang ating Panginoong Hesus ay dumating, ay yan ang dahilan kung bakit meron siyang ibinigay na banal na espiritu sa buhay ng bawat mga mananampalataya. At itong banal na espiritong ito ay tinawag itong Holy Spirit, di ba? Dahilan sa ito'y tinawag, ito ay Holy Spirit, then guess what? Anong mangyayari kapag ang banal na espiritu ay dumating sa buhay ng isang tao? Anong gagawin sa kanya ng banal na espiritu? Gagawin siyang banal. di ba? So, ang bagay na ito ay, so pinakita riyan sa verse 13, kung titingnan natin ang ESV translation, sabi rito, therefore preparing your minds for action. So ang pagiging mananampalataya, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay paghahanda ng ating mga kaisipan, preparing your mind for action. So ibig sabihin, ihanda mo ang iyong kaisipan sa pagtanggap ng mga aral ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at ihanda mo ang iyong sarili para sa pagtupad ng mga salita ng Diyos. Dahilan hindi tayo tinawag para maging hearers of the word, but we are called to be doers of the word, according to the book of James. Tinawag tayo hindi makinig lamang, hindi maging tagapakinig, hindi lang tagabasa. Sabi ng book of Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa, ngunit mas mapalad, sabi niya, ang tumutupad ng salita ng hulang ito, sapagkat ang panahon ay malapit na. So yun ang isang bagay. So preparing your minds for action. So pagdating natin sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, sa panahon ng ating pagsalubong o pagharap sa kanyang presensya, ay hindi sasabihin ng ating Panginoon, well said, my beloved, and my beloved servant. Not well said, but ang sabi ng ating Panginoon, well done. Diba? Well done. So hindi tayo lamang mabubuhay sa magagandang magsalita at mangusap, but ito ay kasama sa buhay ng mga mananampalataya. So, preparing your minds for action, being sober-minded. Yung sumunod na pangusap dyan, preparing your mind for action and being sober-minded. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng sober-minded? Ang sober-minded ay, ang pinapakita rito ay hindi kagaya ng isang tao na nasa kahusayan ng kanyang kaisipan at hindi siya intoxicated sa anumang klase ng alak. Diba? Kapag ang tao ay lasing ng alak, then ang kanyang kaisipan ay hindi masyadong gumagana ng mas mainam. So ang sabi ni Apostle Pedro, sabi niya, preparing your minds for action and being sober-minded. Well, maaring ang ilan ay hindi umiinom ng alak, pero alam niyo ba, ang mundo ay nakakalasing, di ba? Ang impluwensya ng mundo ay nakakalasing sa mga mananampalataya, kaya dapat ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos ay sober-minded.
They're always vigilant. They're always ready sa ilang mga bagay. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Peter chapter 5, if I'm not mistaken, ang kaaway natin, ang kaaway, ang dyablo ay kagaya ng leon na umuungal at naghahanap siya ng masasila. Do you get the point? Naghahanap siya, he's roaming around, at siya ay naghahanap kung sino ang masila. So, be aware. Be aware na ang ating buhay, paglilingkod, mga kapatid, ay hindi tayo dapat maging relax dahilan all of a sudden, pwedeng sa isang pagkakataon, merong leon na gustong sumila sa atin. So dapat maging aware ang bawat isa sa atin. Be sober-minded. And sabi ni the Apostle Pedro, sabi niya, preparing your mind for action, being sober-minded, and set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Ating ituon ng labis ang ating pag-asa, hindi sa anumang bagay, hindi sa ating sarili, kundi sa biyaya ng Diyos na dadalhin sa atin sa panahon ng pagkakahayag ng ating Panginoong Jesucristo. So napakahalaga ng bagay na ito, ng ating pag-asa, our hope, are set fully doon sa biyaya ng Diyos na dadalhin sa atin. The next verse 14, pinakita rito, sabi niya, as obedient children. As obedient children. So, ito ang pagtawag sa atin na maging masunurin na mga anak ng Diyos. Somebody can say amen to that. Na maging mga masunuring anak ng Diyos. As obedient children, do not be conformed. Do not be conformed to the passion of your former ignorance. So pinakita roon na hindi na, sabi rito, sabi niya, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong dating mga masamang pita. So wag tayong mabuhay na kagaya ng unang paraan ng ating pamumuhay. Dahilan, sinabi ng banal na kasulatan, ang sino mang na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay ay nagsilipas na at narito ang mga bagong bagay ay dumarating. So wag tayong magsiasal ng mga masama, ng mga dating paraan ng ating masamang pita ng kayo ay tayo ay nasa kawalan pa ng kaalaman. So, at yung sumunod na pangusap dito, do not be conformed to the passion of your former ignorance. Ang Romans chapter 12 ay nagsabi na, be not conformed to this world. Amen? Be not conformed to this world. Wag tayong ayon sa takbo ng mundong ito, kundi tayo ay magbago ng ating paraan, ng ating pamumuhay. So yung salita rito na pinakitang be holy in all your conduct, yung salitang holy, mga kapatid, ay it doesn't mean na tayo ay, yung salitang holy na sinabing be holy in all your conduct, in all manner of your behavior. Ang pinapakita rito ay hindi yung tinatawag na nasa kaisipan ng lahat na perfect, sinless, at hindi na nakakagawa ng anumang mga bagay. Ang salitang holy ay hango ito sa Greek word na hagayos. Nang ibig sabihin ng salitang holy is separate from common condition. Ibig sabihin, hiwalay sila sa mga pangkaraniwang mga kalalagayan. So, yun yung salita. Dahilan ang James chapter 1 ay nakita ng ganitong bagay sa verse 18. Chapter 1 verse 18, in the exercise of His will, brought us forth by the word of truth. So sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban,
tayo ay pinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan so that we would be a kind of first fruit among His creatures. So upang tayo ay maging pangunahing bunga. So yung salitang maging pangunahing bunga ay maging kakaiba ka sa lahat ng sa lahat ng kanyang mga nilalang. So ang isang mananampalataya ay kakaiba ang kanyang buhay sa mga hindi mananampalataya. Diba? Naalala niyo yung sinabi ng ating Panginoon. So yung ng Panginoon kay Peter. So yung salitang Hagayos o yung salitang holy is separated. Separated or dedicated. So, ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos, ay hindi siya multi-purpose. He is just for one purpose. Di ba? Siya ay dedicated. So, meron lamang siya ay nakalaan lamang sa isa. See? Nakalaan lamang siya. Katulad ng kasangkapan sa templo, ang mga kasangkapan sa templo ng Diyos ay banal. Ibig sabihin, dedicated lamang ang mga utensils na ito, ang mga vessels na ito, just only for one use. And it is for the service of God. Diba? So, ang bawat isa sa atin, yung salitang be holy, yung salitang be holy, ibig sabihin, tayo ay dedicated lamang para sa gawain ng Panginoon. Para sa paglilingkod sa Panginoon. So yun yung salitang be holy. So hindi tayo, kung merong mga events place na minsan ginagamit na tawag dito ay multi-purpose, minsan ginagamit sa mga gathering, sa mga gawain ng Panginoon, minsan ginagamit naman sa sayawan, sa mga inuman ng mga tao sa sanlibutan. So hindi tayo multi-purpose, tayo ay tinawag ng Diyos just for one purpose, and that is to serve God. Amen. That is to serve God. So, ganun, yan ang dahilan bakit nagalit ang Panginoon kay Belshazzar, hari ng Babylonia, isa sa mga inapo ni Nebuchadnezzar, ng kanyang kunin yung mga kasangkapan na kinuha ng kanyang ama, kinuha ni Nebuchadnezzar from Jerusalem mula doon sa temple at dinala doon sa storehouse nila at ipinalabas ni Nebuchadnezzar, ng anak ni Nebuchadnezzar, si Belshazzar, at ginamit na inuman ng alak habang sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. At yun ay kinagalit ng Panginoon at sinabi niya, nilagay ka sa timbangan at nasumpungan kang kulang. At siya'y hinatulan ng Panginoon dahilan ginamit niya yung dedicated instrument sa mga bagay sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Samantalang ito ay dedicated para sa pagsamba sa Diyos at paglilingkod sa Diyos. So I hope na nakukuha nyo yung salitang idea ng salitang holy, di ba? Yung salitang holy is one of a kind, dedicated, sanctified, separated for the service. So yun yung salitang holy. So hindi ito sinless, hindi ito faultless na Christian, kundi sila ay dedicated. Sila ay inihiwalay para sa gawain ng Panginoon. So I hope na nakikita nyo ang ganitong bagay. So pupunta ko sa isang bahagi, mga kapatid, dahilan kung loobin ng Panginoon ay karoon tayo ng ilang mga pagtatalakay sa ilang mga pangunahing bagay na mahalaga sa buhay Kristiyano ng mga tayo bilang mananampalataya, na tayo ay hindi katulad ng mga tao sa ibabaw ng sanlibutan. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon kay Peter, nang inuutusan siya ng Panginoon pumunta sa sambahayan ni Cornelius. Then, nakakita siya prior to that, nakakita siya sa kanyang pangitain ng isang kumot na nandoon ng mga maruruming mga hayop. Marumi in the sense na hindi ito kinakain
ng mga Israelita sa dahilan ipinabawal ito ng kautusan. Pero ang sabi ng Panginoon doon sa pangitain sa Acts chapter 10, sabi kay Peter, pumatay ka at kumain. At sabi ni Pedro, Panginoon, wag nawang mangyari na dahil wala pang pumapasok sa aking bibig na marumi or yung tinatawag na unholy or common, diba? Or common thing. At sabi ng ating Panginoon, wag mong tawaging marumi ang aking nilinis na. Ang tinutukoy niya, ang sambahayan ni Cornelius na siyang kanyang pupuntahan ay hindi sila mga common na tao. Diba? Hindi na sila mga common na mga tao dahilan sila'y nilinis na ng Panginoon. Nilinis sila ng Panginoon. At yan ang dahilan, espesyal yung paggawa ng Panginoon sa Acts chapter 10, hindi pa sila nababaptize, hindi pa sila nahuhugasan, dinala na ng Panginoon, binigay na ng Panginoon ng Holy Spirit sa kanila, dahilan sila ay nilinis na ng Panginoon bago pa ang baptism. So this is a special na gawa ng Panginoon sa sambahayan ni Cornelius. So, sa tingnan natin, gusto ko pang idagdag ang 1 Corinthians chapter 6. Sa 1 Corinthians chapter 6, sa verse, tingnan natin muna dito sa verse 9. Sa verse 9. Sabi dito ng verse 9, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang liko ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos? That's very clear na sinabi ni Apostol Pablo. So, hindi maaari na ang liko ay magmana ng kaharian ng Diyos. At sabi niya, do not be deceived. Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexual. Sa wikang Tagalog ay pinakita, sabi niya, huwag kayong padaya ni kahit ang mapakiapid. Yung mga mapakiapid ito ay yung pakikipag-ugnayan ng isang may asawa sa hindi niya asawa. So, kundi ang mapakiapid, sabi niya, sabi riyan, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga ng bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. The next verse, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw. Sa ibang version ay ginamit doon yung salitang greedy, yung verbal abusers. Yung labis na pagsasalita na paggamit ng mga salitang abusive words. Verbal abusers. So, mapagtungayaw at mga manglulupig at hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ang sumunod na verse ay pinakita roon sa verse 11, sabi niya, and such were some of you, but you were washed. But you were sanctified. Ito yung salitang holy. But you were washed. Ikaw ay nahugasan na. Sabi niya, ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng Diyos, ng ating Diyos. So yung salitang ikaw ay hinugasan, tayo hinugasan, dati ganun tayo, such were some of you, lahat ng mga bagay na pinakita, such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of God. So pinakita, ito yung
nagpabanal sa atin. Hindi tayo banal sa ganang ating sarili, tayo ay pinapaging banal sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nag-sanctified, nag-separate sa atin, nag-dedicate sa atin just for one purpose, at ito ay para sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, may kita natin na ito ay magre-resulta ito ng isang buhay na banal sa loob at sa labas at sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So, puntahan ko ang isang bahagi. At ito ay for the sake sa ating mga kapatid. Ang chapter 11 ng Book of Corinthians, chapter 11, 1 Corinthians, pinakita ni Apostol Pablo rito sa kanyang pangusap. At sabi niya ang ganitong mga bagay. So, gusto kong puntahan ang verse na ito, 1 Corinthians 11. So, ang unang pangusap niya sa verse 1 ng chapter 11 ng book of 1 Corinthians, be imitators of me as I am of Christ. Yung salitang imitators ay ito yung pagkopya sa ugali. Yung salitang imitators ay ginamit dito yung a person who copies the behavior or action of another. So si Apostle Pablo ay nagsabi siya, be imitators of me. Maging sabi niya, sa madalit sabi, kopyahin niyo ang aking paraan ng pamumuhay at ang aking paglakad. Be imitators of me just as I also am of Christ. Dahilan kanyang ginagaya ang behavior o ugali ni Kristo, at dahilan kanyang ginagaya ang ugali ni Kristo, and then sabi niya, gayahin niyo rin naman ako. So ganun ang idea na pinapakita, be imitators of me just I also am of Christ. So ibig sabihin, ang Kristiyano, mga kapatid, ay makikita natin sila na meron silang pattern ng kanilang buhay. Makikita sila sa pare-pareho ng kanilang ugali, asal, buhay, pamumuhay, panalita, paraan ng pamumuhay, dahilan ito ay nagmula ang ganitong ugali kay Kristo. Diba? So ito ay sinabi ng ating Panginoon, siya ay nag-set ng example sa mga alagad. Nang panahon ng feet washing ay sabi niya, naglagay ako ng halimbawa sa inyo. Si Pedro ay kinote niya ang ganitong bagay at sinabi niya na si Kristo ay nag-iwan ng halimbawa para sa bawat isa sa atin upang ating lakaran, upang ating gayahin. So, ang sumunod na pangusap dito ay pinakita niya, sabi niya, tingnan na lamang natin ang verse 3. But I want you to understand that the head of every man is Christ, and the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. So, pinapakita rito yung tinatawag na headship. Yung pagkakaroon ng pagkilala ng merong pangulo. Merong headship. So, merong pinagpapasakupan. Kukuha niyo, mga kapatid. So, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi siya nabubuhay sa kanyang sarili at ginagawa ang lahat ng gusto niya sa kanyang sarili. Siya ay ang kanyang buhay ay buhay na merong pinagpapasakupan. Diba? So ang Kristiyano ay sabi rito kung paanong pinakita sabi niya, dapat maintindihan at maunawaan na ang ulo ng lahat, sabi niya, ang ulo ng lahat ng mga kalalakihan ay si Kristo.
So merong kinikilalang ulo ang mga kalalakihan. At ang pagkilala niya, ang kinikilala niyang ulo o kanyang pinagpapasakupan ay si Kristo. At sabi niya, at ang kinikilala naman na ulo ng mga asawang babae, and the head of a wife is her husband. Nakuha niyo yung order. Ang ulo ng lalaki ay si Kristo. So kung itong lalaki, ang ulo niya ay si Kristo, at ang babae naman, ang ulo ng babae ay ang lalaki. At sabi niya, and the head of Christ is God. So nakita niyo yung order. Ang ulo ng babae ay ang lalaki, ang ulo ng lalaki ay si Kristo, ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. So ibig sabihin, pinapakita rito yung ulo o yung pinagpapasakupan. At bilang na nagpapasakop, ay pinakita ang ilang mga sumunod na pangungusap dito. Sabi niya, every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. Sino mang lalaki na nananalangin o nanghuhula na may takip o talakbong, ang kanyang ulo ay kanyang dinidishonor o kanyang inilalagay sa kahihiyan ang kanyang ulo. So yun yung pinapakita. At mamaya ay maintindihan natin ano ba itong takip na ito o yung covering o cover na ito. Yung covering na pinapakita. So ang bawat lalaki na nananalangin o nanghuhula na may talukbong ang kanyang ulo ay kanyang dinidishonor o inilalagay sa kahihiyan ang kanyang ulo. So sinong ulo ng lalaki? Si Kristo. At bawat asawang babae, but every wife who prays or prophesies, at bawat asawang babae na nananalangin o nanghuhula na ang kanyang ulo ay uncovered. With her head uncovered o walang takip o walang talukbong, ay dinidishonor niya naman o kanyang inilalagay sa kahiyan ang kanyang ulo. Sinong ulo ng babae? Ang lalaki, di ba? So, pinakita diyan yung ang kanyang ulo na uncovered ay dinidishonor niya ang kanyang ulo. Since it is the same if her head were shaven. Now, nakikita natin na ang tinutukoy ng covering na ito ng ulo ng babae ay hindi po ito, tinatawag na yung bandana ba yon? Diba? Yung mga sinaunang mga kababaihan natin ay makikita nyo na gumagamit sila ng bandana. Talukbong sa kanilang ulo. At yung mga pumupunta sa simbahan, makikita nyo na meron silang talukbong. So, ibig sabihin, hindi nangungusap si Paul dito ng literal na talukbong, dahilan meron siyang ginamit na salitang shaven. Inahit, di ba? Hindi mo naman pwedeng ahitin yung bandana. Ibig sabihin, anong inaahit? Yung ulo, yung buhok. Nakukuha niyo yung punto. So, ibig sabihin, mamaya makikita natin na mas malinaw habang nagpapatuloy ang verse na ito. So, uncovered, kapag ang isang babae ay nananalangin o nanguhula na uncover ang kanyang ulo, dinadishonor niya ang kanyang ulo, at ito'y kapareho na ito ay kanyang inahitan. For if a wife will not cover her head, kapag ang babae ay hindi, asawang babae ay hindi niya tinakpan ang kanyang ulo, then she should cut her hair short. Sa King James Version, or tingnan ko yung version ito. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. Pero tingnan natin yung King James Version. Sabi niya, for if the woman be not covered, let her also be shorn. Kung hindi niya tatalakbungan
ay katulad din ito na kanyang inahit ang kanyang ulo. At sabi niya, but since it is disgraceful, balikan natin yung version na aking ginagamit, ESV, but since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. So, sabi dito, since it is disgraceful for a wife to cut off her hair, isang kahihiyan sa kababaihan ang putulan ang kanyang buhok o kaya naman ito'y ahitan kaya't dapat niya itong takpan. So yan ang pinapakita. For a man ought not to cover his head, ang isang lalaki hindi niya dapat talukbungan o takpan ang kanyang ulo sapagkat siya ay kawangis o kalarawan ng Diyos, ng kaluwalhatian ng Diyos. For since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. Ang babae ay ang kaluwalhatian ng lalaki. For man was not made from woman, but woman from man. So may kita natin naman, ang pinapakita naman ng verse na ito ay order. Sino ang unang nilalang? Ang unang nilalang ay ang lalaki, si Adan. At sabi dito, but for man was not made from woman, but woman from man. So ang babae ay kinuha mula sa lalaki. So unang nilalang ang lalaki, at ang babae ay kinuha mula sa katawan ng lalaki at siya'y ginawang babae. Neither was man created for woman, but woman for man. Nilalang ang babae, ang lalaki hindi nilalang para sa babae, kundi ang babaeng nilalang para sa lalaki. So, yung ganitong order ay mahalagang tingnan ito kahit man sa ilang mga kalalagayan at ito'y patungkol sa tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos. At yan ang dahilan, merong turo si Apostol Pablo na hindi ko pinahintulutan ang babae na mangaral o mamuno sa iglesia. Dahilan ang unang nilikha ay ang lalaki. So, yung ganitong principle na binubuksan ni Paul sa 1 Corinthians ito ay maitutulay natin sa ilan sa mga kanyang mga turo sa mga susunod na kanyang sulat. So pagdating ng verse 10, that is why a wife ought to have a symbol of authority. Dapat ang babae ay magkaroon siya, dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan. So merong tinatawag na symbol of authority sa ulo ng mga babae. Ang ibig sabihin, yung symbol ng authority na yun, yung tanda ng kapamahalaan, ibig sabihin yung symbol na yun ay tanda na siya ay nagpapasakop. Tanda na siya'y merong kinikilalang ulo. Tanda na meron siyang kinikilalang pinagpapasakupan. Now, pagpunta sa pagpapatuloy, ay pinakita niya, sabi niya, nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor man of woman. As for us, woman was made from man, so man is now born of woman, and all things are from God. Judge yourself. Verse 13. Judge for yourselves. Is it proper for a woman or a wife to pray to God with her head uncovered? Marapat ba ng isang babae ay manalangin sa Diyos ng kanyang ulo ay walang takip o talukbong? Verse 14.
Does not nature itself teach you that if a man wears long hair, it is a disgrace for him? So, dito ay malinaw na tinuturo sa panahon pa man ni Pablo na sabi niya, hindi marapat na ang lalaki ay magpahaba ng kanyang buhok. Ito ay pag-dishonor niya sa kanyang ulo. Ang ulo ng lalaki si Kristo. Kapag gayon, hindi siya nagpapasakop sa kanyang ulo. It is a disgrace. Hindi bagat ang kalikasan ay nagtuturo that if a man wears long hair, it is a disgrace for him. But, next verse, if a woman has long hair, it is hair glory. So, ibig sabihin, ang buhok pala, ang siyang inilagay ng Diyos naturally as a covering sa ulo ng isang babae na ang mahabang buhok niya ay na siyang pagpapakita ng tanda ng kanyang pagpapasakop sa salita ng Diyos kay Kristo o sa lalaki at pagkilala niya ng ganitong order na inilagay ng ating Panginoon. So, if a woman has long hair, it is her glory, for her hair is given to her for a covering. Pero sabi naman ng ilan ay, brother, ang Diyos ay hindi nakatingin sa labas, nakatingin siya sa puso. Pero sabi ng banal na sulatan, anuman ang bagay na nasa loob ay lumalabas. Kaya't ang kabanalan ay hindi labas lamang, ang kabanalan ay loob at labas. Nagpasimula ito sa loob at ito ay lumalabas. Kaya nga, kung meron mang ganitong pangangatwiran, merong sagot si Apostol Pablo sa verse 16. Sabi ng verse 16, sabi rito sa wikang Tagalog, sabi niya, datapwat, kung tila mapagtunggali o mahilig makipagtalo ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Are we a part of the Church of God? If we are a part of the Church of God, well, hindi tayo mga ngatwiran na modern na ngayon, summer ngayon, mainit ngayon, mas masarap mag-bob hair, mas masarap na presko kasi kapag maiksi ang buhok. Mga kapatid, ang buhok ay nilagay ng Diyos na pinaka-covering sa isang babae. At ang sino mang babae na merong mahabang buhok ay kalawalatian niya. Ito'y kanyang kalawalatian. At ito'y tanda ng kanyang pagpapasakop. Unas, sa pagkilala niya na meron siyang ulo, at pangalawa ay meron siyang pagkilala sa salita ng Diyos. So, yan ang dahilan mga kapatid, ito ay isang bahagi nating binibigyan ng pansin. At ang katuroang ito ay tinuro ni Apostol Pablo at alam nyo, ang salita ng Diyos ay hindi ito na modernize. Hindi ito pwedeng sabihin modern na ngayon at hindi na obsolete na yung mga bagay na yan. Well, mga kapatid, ang ating Panginoon, He's the same yesterday, today, and forever. At ang kanyang uri ng pamumuhay na kanyang itinuro, hindi nagbabago. Lahat ng salita ng Diyos ay nananatili. Yan ang dahilan, mga kapatid, ang mga kababaihan ay dapat silang merong mahabang buhok. Not because ito ay tinuturo, ito'y teaching lamang, ito ay pagkilala sa authority ng salita ng Diyos. Hindi ito ginagawa na dahilan, maganda talaga, uso kasi ngayon ang mahabang buhok at susunod ka lamang. Well, ang ganitong bagay ay pinakita mismo ng mga salita ng Diyos. So, yan ang dahilan kung bakit ang mga mananampalatayang kababaihan ay dapat meron silang mahabang buhok. Nang makita ni Branham ang kanyang pangitain doon sa
beyond, or rather yung preview of the bride. Ang nakita niya, ang Amerika ay putulang kalang buhok, walang damit, walang saplot, meron lamang mga nakatakip na mga dahon sa maselang parte ng kanilang katawan. Pero nang makita niya ang preview of the bride, nakita niya ang damit na maayos at na mahaba at ang kanilang buhok ay mahaba. So mga kapatid, ito ay bagay na tinuturo ng banal na kasulatan at ito ay, sabi pa nga ni Pablo na pinakita natin kanina, ito ay, sabi niya, gayahin niyo ako kung paano aking ginagaya si Kristo. So ito ay ating pinapasa ang turong ito sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, ituro nyo sa kanila na kanilang gawin ang lahat ng bagay na aking sinalita sa inyo. At narito ako ay sumasa inyong palagi hanggang sa huling sandali ng sanlibutan. So ito ay isa sa pagpapakita at tanda ng kabanalan. You get the point? So yung salitang be holy in all manner of your conversation.